Nasa 50 bahay sa Tondo, Maynila ang nasunog at ang hinihinalang mitsa cellphone na naiwang charge. Nakatutok si Cedric Castillo. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga taga-barangay 108 Tondo, Maynila pasado alas 4 kaninang umaga. Ito rin ang tumambad sa mag-asawang Larry at Erlinda Manzo pag-uwi ng bahay galing sa pagsimba. Halos kapusin ang hininga si Aling Erlinda dahil sa kanilang dinatnan. Kagagaling lang po namin kasi sa simbahan, nag-serve po kasi kami. Pagdating niya, gano'n na nabutan niya, nasunog yung bahay. Kaya para yung nag-hysterical, wala pong nailabas na gamit po sa bahay. Nagising po kami, mausok na po. Tapos nilabas na lang po namin yung anak po namin kasi parang hindi na po siya nakakahinga. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog kaya dapat nang tutukan ng District Fire Marshal. Mabutit napigilan din ang pagkalat nito. Wala ng tubig, pare! Wala ng tubig eh! Sa kasagsagan ng apoy, pati mga residente tumulong ng magsali ng tubig sa isang truck na pamatay sunog. Pahirapan kasing makapasok ang mga fire truck na papalit. Nangibabaw ang bayanihan. Napakasikip yung kalsada at saka yung original fire nasa gitna talaga. Walang ibang route ng ating mga truck kundi puro hose connection lang yung ating ginawa para umabot tayo dun sa area. Pasado alas 7 ng umaga, idineklarang fire out ang sunog. Wala namang napaulat na nasaktan. Ayon sa BFP-NCR, bagaman mas malamig ang panahon ay hindi raw nagkakalayo ang buwan ng Disyembre sa buwan ng Marso kung ang pag-uusapan daw ay bilang ng mga naitatalang sunog. At isa sa mga dahilan dito ay posibleng dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog dito sa Barangay 108 sa Maynila. Cellphone na naiwang nakacharge ang hinihinalang mitya ng pagkakaabo ng 50 bahay at aabot sa 1 milyong pisong halaga ng ari-arian. Yung mga decorations sa mga bahay-bahay ko minsan, yan nung madalas na pagmulan din ng sunog. Yung mga Christmas lights natin, kung kinakailangan natin na patayin na, huwag natin magdamagin, pagpahingain natin para hindi siya mag-init. Cedric Castillo, Nakatutok, 24 Oras.